bukas sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-211 day na ating sharing ng devotion video. And thanks God po, maaga tayong nakapagpahinga ngayon. At syempre, bukas, di ba mapapasabi na tayo, thank God, it's Friday. But anyway, bago po tayo dumako sa ating pag-devotion, huwag po natin kakalimutan na manalangin sa ating Panginoon as our opening prayer para sa pagbibigay ng guidance sa atin ni God para sa ating gagawing pag-aaral muli at pagbuli-buli ng kanyang mga salita. So let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli narito po kami Panginoon, nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin Panginoon. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga biyaya na hindi masukat Panginoon, ito man ay maliit o malaki Panginoon, sapagkat alam namin Panginoon na ito ay nanggagaling sa inyo. Kaya salamat Panginoon for teaching us to be contented Panginoon kung ano ang mga binibigay niyo sa amin Panginoon. Dahil kagaya ng inyong mga apostol, Panginoon, na naranasan nila ang pagiging salat o wala, Panginoon, at naranasan din nila ang pagkakaroon ng maraming mga bagay, Panginoon. But above all, Panginoon, ay nagpapasalamat sila. At kami, Panginoon, dahil hindi nyo kami pinababayaan, Panginoon, meron pa kaming buhay, meron pa kaming hininga, Panginoon, upang ma-improve ang aming buhay, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. I pray, Lord God, that let your guidance guide us, Panginoon, and let your light shine upon us, Panginoon, sa aming gagawin na pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aking mga amo, Panginoon, na nagiging paraan, Panginoon, upang meron akong maipangtustos, Panginoon, para sa aking pamilya, Panginoon, at sa mga pangangailangan nila sa school, Panginoon, pangangailangan sa mga bagay-bagay pa, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay ng aking pamilya, Panginoon. And we know, Lord God, na ang lahat ng mga ginagawa namin na ito, Panginoon, will not be in vain, Panginoon. At dalangin namin ang lahat na makikinig, makakapanood, Panginoon, ng inyong mga devotion video na ito, Panginoon, ay mapagpapala, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa paggamit nyo sa buhay ng inyong lingkod bilang instrumento, Panginoon. Naway hindi po ang aking glory ang magdingning, Panginoon, but your glory, and let your will be done in our life, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at habang buhay po kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus sa ginawa niyang pagliligtas sa amin sa krus ng Golgotha o sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay malaya na maipahayag sa lahat ng tao, Panginoon, ang tinapos na gawa ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na bagamat hindi kami karapat dapat, Panginoon, dahil kami madungis, dahil kami makasalanan, Panginoon, at ang aming dugo, Panginoon, ay hindi kayang pantayan ang dugo na banal ng aming Panginoong Yesus, Panginoon. Salamat din po sa Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa aming Panginoon upang sa araw-araw naming lakbayin, Panginoon, na mamuhay kami ng may kabanalan at ayon sa inyong kalwalatian, Panginoon. Ikaw mataas at mapapurihan, Panginoon. Let your Holy Spirit moves, Panginoon, sa gagawin namin pagbuli-buli ng inyong mga salita. And let the peace and joy of our salvation be always be yielded into you. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 22:18. Ito po yung sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Message. At muli nga daw na sinabi ng Panginoong Yesus na mula daw sa araw na iyon ay hindi na siya iinom ng katas ng ubas, kundi ang mas dapat hintayin ng mga tao ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Application. Hindi man hayagang sinabi ng Panginoong Yesus na kaya iyon na ang huling beses ng pag-inom niya ng alak ay dahil ang dugo na niya ang dadanak sa krus. At makikita o masasaksihan na ng mga tao ang pagdating ng kaharian ng Diyos dahil tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Ang mga dugo ng hayop noong lumang tipan pa lang ay nagwakas na dahil ang tunay na karapat-dapat na kordero ng Diyos ay sapat na alay para sa kasalanan ng lahat. At iyon ang dugo na labis na kinalulugdan ng Diyos dahil mula sa bugtong niyang anak. At ang dugo ay sumisimbolo ng buhay dahil habang may dugo pa na dumadaloy sa buong katawan natin, ibig sabihin ay
buhay pa tayo. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoong Diyos, di ba? So, yun na nga. Ang Panginoong Yesus kasi mahilig siya sa mga pahiwatig. Kumbaga, hindi man niya directly na sinasabi sa kanyang mga alagad o kanyang mga apostles na yun na, this is the time na para ialay ko, isakripisyo ko yung aking sariling buhay, sariling dugo para sa katubusan ng kasalanan. Pero 'di ba kahit dun sa Old Testament, ang ginagawa kasi nila sa mga temple is nag-aalay sila ng mga um, karapat-dapat, kumbaga mga animals na walang kapintasan, 'di ba? Kailangan perfect talaga. Pero kahit ano man, kahit gaano ka-perfect yung ibigay na alay ng mga tao noon is hindi pa rin yun sapat para sa katubusan ng kasalanan natin. So, ang ating Panginoong Diyos, 'di ba? Dahil siya nga all-knowing, siya yung Alpha and the Omega. So, sa pasimula pa lang, alam na ng ating Panginoong Diyos na mula nang likhain pa niya ang tao, ito ay may taglay na kahinaan. So, 'di ba, kagaya nga kay Eva at Adan na nagkasala sila na kumbaga sinubukan ng ating Panginoong Diyos kung susunod ba ang mga tao sa kanyang command na wag nang kakainin yung pinagbabawal na prutas sa punong kahoy na yun. But, ayun, syempre, sumuway ang mga tao, di ba? Pero ang ating Panginoong Diyos, lagi siyang instant na may naka-ready na siya agad na solusyon sa bawat magagawang kasalanan ng tao. At yun nga ay ang pagdanak ng dugo ng hayop. So, yun yung ginamit ng mga Israelites nun as, ay, dapat pala ganun na yung gagawin namin. Mag-aalay na rin kami ng dugo ng mga pleasing na hayop, diba? Yung walang kapintasan, mga lamb, o kaya mga pigeon o mga kalapati, di ba, na gagamitin nila sa pag-aalay ng dugo nito. Pero hindi nila alam na yung amoy ng mga dugo na sinusunog nilang mga alay na yun is hindi pa rin talagang nakakalugod sa ating Panginoong Diyos, di ba? Pero ang pinaka nakakalugod sa kanya ay yung kagaya ng ipinakita na niya nga na example na pagdanak ng dugo ng isang inosenteng hayop na ipinangbalot or ipinangdamit sa kahubaran ng mga tao dahil sa kasalanan. Kasi 'di ba ang tao usually kapag may kasalanan ka, mahihiya ka, matatakot ka na. Halimbawa, kunyari may inutangan ka tapos hindi mo binabayaran, 'di ba? Kapag halimbawa nakikita mo pa lang na, ay, parating na yung inutangan ko, ang gagawin mo, di ba? Magtatago ka, hanap ka ng escape para makatakas ka dun sa inutangan mo. So, ganun din, di ba? Kaya yung mga tao, noong si Eva at Adan, nung tinawag sila ng ating Panginoong Diyos, hindi ba nalalaman ng Diyos kung nasaan sila, di ba? Pero, that is to test and to see if nagpalo ba sa Kanya ang mga taong ito, which is, hindi nga nakapag-follow ang mga tao yun sa ating Panginoong Diyos, diba? Sabi nga sa word ni God, for all has fall short of the glory of God. Pero syempre, the Lord has always a way out para tayo ay mailigtas sa kasalanan. At yun na nga ay ang pagdating ng ating Panginoong Yesus na pinaka masamyong handog ang kanyang dugo dahil talagang ito ay hindi nanggaling mula sa binhi ni Eva at Adan, kundi ito ay talagang nagmula sa ating Panginoong Diyos. Siya ay nagpadala, siya yung kumbaga bugtong na anak niya, talagang the darling of heaven, pero kailangang magsakripisyo, kailangang magdanas ng lahat ng paghirap, kailangang magkatawang tao para matubos tayo sa ating mga kasalanan, di ba? So, yun yung representation dahil ang topic nga natin is about communion, kung ano ba yung communion para sa atin, di ba? And also, ayan, syempre, ang blood, di ba? Tayo, lagi natin chine-check. Ano ba ang blood? Ano ba blood type? Ano ka ba? Type A, B, AB, type O, di ba? So, yun yung mga type ng dugo. So, may iba, mostly nagkakaroon ng sakit sa high blood, di ba? Or mga blood cancer. Pero higit sa lahat, diba, kapag ka ang dugo na nananaligay sa iyo ay dugo na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos, na ito'y dumadaloy sa iyong katawan, ibig sabihin, ikaw ay buhay pa, diba? Pero ang tao kasi napatay na is wala na siyang blood flow. Pero kaya halimbawa sa bawat araw na nabubuhay tayo, nagigising tayo, diba? Ibig sabihin that blood represents life, diba? So, ang kapag 'di ba nung moment nga na ating Panginoong Hesus ay um,
na namatay na, 'di ba? Namatay for 3 days. He was dead for 3 days, but on the Sunday of resurrection siya ay muling nabuhay, 'di ba? So ang ating Panginoong Hesus lang yung may kakayahan na after 3 days, kumbaga sa mga panahon nun, dahil sa kanila nga is hindi pa uso nun yung embalsamo, hindi pa uso yung kinikremate, hindi pa uso yung nililibing ng malinis na yung bangkay, di ba? Pero sa kanila noon, talagang ibabalot sa puting tela, and within 3 days na kapag namatay ka, talagang naaagnas na yung katawan mo, di ba? But dahil syempre ang ating Panginoong Yesus nga, that is the great mission na kung bakit pinadala siya ng ating Panginoong Diyos dito is napagtagumpayan niya, natalo niya ang gawa ng kaaway, ang gawa ni Satanas, na tayo ay lupigin sa pamamagitan ng pagbibigay ng matinding kasalanan na paglabag ng tao sa batas ng ating Diyos. Kaya nga, tayo ay may kalayaan na lumapit sa ating Panginoong Diyos at tawagin siyang Abba Father, because sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang na pasalamatan ang ating Panginoong Yesus dahil sa greatest sacrifice na ginawa niya para sa atin. So hanggang dyan na lamang po ang ating devotion, and tayo po ay mag-closing prayer. So Ama namin Diyos na kapangyarihan, narito po kami Panginoon, na nagpapasalamat Panginoon sa inyong mayamang salita na aming napag-aralan sa gabing ito. Panginoon, dalangin namin Panginoon na lagi naming pasalamatan, Panginoon, ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus, Panginoon, dahil kung hindi dahil sa ginawa niyang yun, Panginoon, paano na kami? Maaaring hindi kami nabubuhay sa mga oras na ito at sa araw na ito, Panginoon, pero dahil sa kabutihang loob ninyo, Panginoon, na mahalin kami at tanggapin sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon, ay thank you po talaga, Lord God. And Lord God, dinadalangin din po namin ang lahat na may mga problemang pinansyal, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who provides, Panginoon, at hindi niyo pababayaan ng mga taong nagtitiwala sa inyo, Panginoon, ang mga trabaho, ang mga negosyo, Panginoon, ang mga planong ipagawang mga school, hospital, Panginoon, mga churches, Panginoon, at mga kung ano pa, bumili ng mga sasakyan, ng mga panghimpapawid, pangdagat o panglupa, Panginoon, upang maabot ang lahat ng mga remote area, Panginoon, kahit ang mga katutubo at anumang mga tribo, Panginoon, sa iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon, ay maaabot ng inyong ebanghelyo, Panginoon. At lahat ay makakakilala at tatanggap sa inyo para sa inyong muling pagbalik ng inyong bugtong na anak na si Jesus, ay lahat kami ay makakasama sa inyong paraiso, Lord God. We pray also, Lord God, para sa healing, Panginoon, sa lahat ng mga sakit at karamdaman, Panginoon. Ito man ay malubha o hindi, Panginoon, ito man ay physical, ito man ay mental, ito man ay emotional, Panginoon, or spiritual, Panginoon. We know, Lord God, that you are God who heals, Panginoon, dahil by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Lord God, we are healed, Panginoon. Anong mga sakit, Panginoon, and special mention po, Panginoon, ang asawa ng aming former teacher na si Sir Romeo Latero, Panginoon, si Sister Ate Gina, Panginoon. We pray, Lord God, and we declare, Lord God, the perfect healing shall be upon her, Panginoon, and she is totally healed, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng mga kakailanganan, Panginoon, para sa kanyang hospitalization, Lord God. We know, Lord God, that you will provide for their needs, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, na may mga anak pa sila, Panginoon, na maliliit, Panginoon, na kailangan ng isang ina, Panginoon, na gagabay sa kanila at magpapalaki sa kanila, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na malakas ang pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon, ng aming Sir Lutero, Panginoon, at ng kanyang mga anak at pamilya, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na hindi niyo pababayaan ang kanilang pamilya, Lord God. We also pray, Lord God, na kung ano man po ang inyong kalooban, Panginoon, kung ito man ay ang mawalay na sa amin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, give us, Panginoon, the comfort, Panginoon, na matanggap ang mga bagay na ito, Panginoon, sapagkat yun ang inyong kalooban. At magkikita-kita pa rin naman po kami sa inyong paraiso dyan sa langit, Panginoon. We also, Lord God, pray para sa mga pastors, priests, evangelist, mga prophet, Panginoon, mga teachers, at mga ordinary members ng bawat churches, Panginoon, mga missionary, Panginoon, na pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, upang maabot ang lahat ng mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala at tumatanggap sa inyo, Panginoon.
Use our life, Lord God, as an instrument of you, Panginoon, to expand your kingdom here on earth, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, inyong glory, Panginoon, ay magdingning sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang lahat ng karunungan, lahat ng mga pangailangan, Panginoon, ay tanging nagmumula sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na lahat ng mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay give us the peace, the love, the joy, Panginoon, and the fruit of the Spirit na makita na nagdiningning po at nararanasan at mapapatotohanan ng bawat tao, Panginoon, na kami itunay na inyong mga anak at tagasunod. Muli, itinataas po namin ang lahat ng mga ito, Panginoon, sa panalangin ng may pasasalamat, Panginoon. And this we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.